Yung next na Filipino boxer na abangan natin, yung laban po ni Jonas Sultan against Frank Gonzalez. And I'm gonna give you my analysis and my prediction on this fight. Actually, it's gonna be simple. I believe mananalo po ang ating pambato at sa tingin ko kaya niyang pabaksakin dito si Frank Gonzalez. Let me tell you why. At isa pa pong tanong ng mga tao, Sir, kung manalo ba dyan si Jonas Sultan, pwede pa ba siya ulit maging world contender? Sasagutin ko po yan. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. So one thing muna, no, pakita ko muna sa inyo yung tail of the tape ng dalawang boksingero at meron kayo diyang mapapansin na talagang siguro pwede kayong magtanong, naku, bakit ganon? Jonas Sultan, 18 wins, 6 defeats. At ang kalaban niya, Frank Gonzalez, 12 wins, 3 defeats. Maganda naman po ang record. Mas bata po sa kanya, 26 years old pa lamang, no? At ito po yung gusto ko yung tingnan. Nakikita niyo po yung huling laban ni Jonas Sultan kay Paul Butler. That is April 2022. At ngayon po ay September 2023. So more than a year pong hindi nakakalaban itong si Jonas Sultan. And kahit ano pong sabihin natin, ang kumbaga, ang inactivity po ay kalaban po yan ng boxing. Na posibleng may kalawan, posibleng kumusta na ba ang kanyang kumbaga kondisyon. Yan po ang ating kumbaga malalaman. At yan po ay disadvantage po para kay Jonas Sultan. Ang laban pa naman nila ay 8 rounds bantamweight. Pro boxing sa Pro Box Promotions po, no? So ito namang kalaban niya, by the way, let me tell you, bata pa pero unfortunately, to be honest with you, parang hindi pa po nakakalaban talaga ng matindi itong kanyang kalaban. Ang mga tinatalo po ng kanyang kalaban ay talagang dapat siyang manalo. At every time he steps up, dun po siya nag-fail. And this is another step up fight para kay Frank Gonzalez. Napakagandang opportunity para kay Frank Gonzalez na ipakita na handa na siyang umakyat ulit. Samantalang kay Jonas Sultan, this is a return fight. So dapat hinay-hinay lang talaga. My prediction on this one, if Jonas Sultan did his job and trained well at magandang kondisyon niya, I believe kaya pong pabaksakin o in-knockout ni Jonas Sultan ito pong si Frank Gonzalez. Yung dalawa sa tatlong talo po ni Frank Gonzalez ay knockout po first round and fourth round. At ako hindi magtataka na baka mid-rounds, pag nakakuha na ng magandang timing si Jonas Sultan, ay kaya niya pong pabaksakin itong si Frank Gonzalez. Now, the question is, Sir, pag manalo pa siya dyan, pwede ba siya ulit makalaban ng World Championship? Bakit naman hindi? So, this is a comeback fight. So, natural lamang na hindi ganun katindi po ang kalaban niya. Aminado po tayo dyan. Kaya niya yan. But after this one, pagkatapos makuha yung condition, I mean, if he fights again, alam natin, 2-3 fights, pwede na ulit siya makalaban po sa world contention. If you look back at his career, dalawang laban lang sa Amerika po, Sharon Carter, Carlos Caraballo, nilaban siya doon. And then nakalaban na po siya sa Interim World Championship. So, I expect after this fight, he will be fighting someone much more harder. And then fighting a contender, dadayo siya. And then, World Champion. So, maybe 3 fights again. Pwede na po siya ulit lumaban sa World title. The thing about Jonas Sultan, masipag at may lakas po, no? At may stamina rin. So, I believe if he has that coming into this fight, kaya niya manalo at may pag-asa pa po siya ulit makalaban po sa world title. Okay? So, dahil mananalo tayo dito, alam nyo na, ang gamitin nyo po ito, ha? Ito ang gamitin nyo. Scan nyo lang po yan. Sports Plus PH, sponsor ka po. So, salamat. Alam nyo na, ha? Panalo tayo dito, tingin ko.